Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Unang-una sa lahat, bumabati tayo ng advance Happy Father's Day sa lahat po ng mga haligi ng tahanan. Kami po ay nagbibigay-pugay sa inyo ngayong araw na ito. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malipiran sa Lumpides, at ang atin nga pong palatuntunan, Masayang Tahanan, ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines na magdiriwang ng kanyang 66th anniversary. Malapit na po. Ayan, sa lahat ng mga anak at mga asawa na naririto, paano nyo po ba ipagdiriwang ang Father's Day? Ano ang inyong mga gagawin para magbigay-pugay sa tinuturing na haligi ng ating mga tahanan? Alam nyo, kahit na ang ibang mga tatay ay sumakabilang buhay na, at yung iba naman may mga sumakabilang bahay na mga ama, ang utos po sa atin ng salita ng Panginoon. Let us continue to honor our fathers and our mothers in the Lord. Ngayon po, isang anak ang magbibigay ng tribute sa kanyang ama. Hindi na po natin kasama ang kanyang tatay dahil umuwi na sa Panginoon last year. A few days before Christmas ay umuwi na sa Panginoon si Tatay Eni Endoso. Ngunit napakalaki ng naging impact niya sa buhay ng kanyang mga anak, lalong-lalo na sa kanyang daughter na atin pong kasama ngayong araw na ito. Nagbabalik sa Masayang Tahanan, isa pong financial advisor, at marami rin po siyang itinutulong, nagvo-volunteer sa isang civic organization na ang tawag ay Bawat Isa Mahalaga, napakahusay na graphic artist. Ito po, at kasama natin si Raquel Endoso. Hello Raquel, welcome back to Masayang Tahanan. Hello Ate Maloy, hello po sa lahat ng listeners nyo. Maraming pagkakataon na rin na ikaw ay nakabahagi natin dito sa Masayang Tahanan, iba't ibang mga topic. Pero ngayon, ang pag-uusapan nga natin ay si Tatay Eni. How many months has it been, Raquel, simula nang umuwi ang Tatay Eni sa Panginoon? Magsi-6 ngayong June. Magsi-6 ngayong June. At ito ang first time na magse-celebrate tayo ng Father's Day na wala si Tatay Eni. Raquel, paano mo i-describe ang iyong tatay? Si Tatay, alam ng marami, kayo na-meet niyo na po si Tatay. Ang tatay ko po kasi bingot. Pero hindi naging hadlang yung kanyang speech disability para maging mabuting tatay siya, maging mabuting asawa sa nanay ko. Very good provider, masarap na kaibigan, masarap na kakwentuhan. Yun. Tsaka, compared sa ibang tatay na nakita kong parang wala namang problem physically, si tatay magaling mag-ipon. Napakahusay mag-ipon ng tatay ko. At yun yung tinuro niya sa amin ng kapatid ko. Kaya nga, nung siya ay pumanaw, kung sa ibang mga families ang sinasabi, naku, ang pinamana sa amin, ang aking tatay ay utang. Pagdating sa inyong magkapatid, ang Endoso siblings, hindi utang ang pinamana ni Tatay Eni. Opo. Yun. Unang-una, kumuha po kasi siya ng life insurance niya. Kaya nung kinuha siya ni Lord, ang aasikasuhin na lang talaga namin yung mga sarili po namin kung paano namin ipaprocess sa puso't isip namin yung pag-alis niya, yung pagkamatay niya. Pero yung mga bayarin, sagot na ng life insurance niya. Yun. Tapos, dahil life insurance siya, meron pang mga naiwan para sa amin. Bukod pa yung mga naipon ng tatay ko na para din po sa amin. So talagang naiayos niya lahat iyon, Para sa yung mga estate tax na ayos po ng tatay ko. Walang mga properties na iniwan siya na nakapangalan sa kanya. Itinransfer niya lahat sa amin nung buhay pa siya, nung malakas pa siya, at wala kaming hindi pa namin naiisip yung tungkol sa siya mawawala. Basta gusto niya lang i-transfer sa pangalan namin.
So lahat ay isinaayos, ano, yung pagiging provider talagang pinanindigan ng Opo. iyong tatay. Raquel, nung nabubuhay si Tatay Eni, medyo bata siya, no, nung siya ay nabiyudo dahil maaga ring umuwi sa Panginoon ang iyong nanay. Opo. Paano siya noon? Paano niya hinarap yung lungkot ng pagkawala ng nanay ninyo? Paano niya hinandle yung itaguyod kayong dalawang magkapatid nang nag-iisa lamang siya? Opo. Ang nanay ko po, namatay siya nung 38 years old siya. So, si tatay, 38, 39, 43 years old pa lang po nun si tatay. Ah, namatay po si nanay nang kami ay totally bankrupt. Kasi ano siya, araw-araw halos nasa hospital kami. Namatay siya sa hospital. Hindi pa kami tapos sa pagbabayad ng bill sa hospital. Tapos namatay ang nanay. Magbabayad pa sa punerarya. So, doon ko naranasan, yung gabi-gabi, naghihintay kami ng yung pag nakaalis na yung mga tao, bibilangin namin yung abuloy. Kasi kailangan talaga naming makaipon ng enough money para mabayaran yung punerarya. Pero si tatay, do ganun na yung sitwasyon, hindi namin nararamdaman na kapos kami. Pero sa isip ko, naiintindihan ko na kapos kami kasi hinihintay namin na na mag-alisan yung mga tao at bibilangin namin yung mga binigay nila na abuloy. Pero si tatay, meron siyang yung ganung klase ng love na kami ay hindi namin mararamdaman yung kakulangan, Mm. yung kami ay gipet. Tapos, nung nailibing na si nanay, nag-aaral pa rin kami ng kapatid ko sa college. Pag-uuwi namin ng bahay, lagi siyang may bagong polo na bench. Eh, nung time na yun, malayo ang SM. Ang SM pa no, kami sa Naik Cavite nakatira. Bacoor pa lang ang SM. Mm. Wala pa sa Tansa, wala pa sa 13. So, araw-araw, pagkakatapos niya sa palengke na magtinda, pumupunta siya ng SM Bacoor kasi doon nga, may mga tao. Mm. So, hindi niya masyadong mararamdaman na mag-isa siya sa bahay po namin. So, ganun. So, 2 years pa akong nagbago ako nakagraduate. So, 2 years na ang tatay ko po araw-araw sa SM Bacoor. So, Mm. habang dinidil ko yung grieving sa school, habang nag-aaral ako, si tatay ganun din. Dinidil niya yun ng every afternoon pupunta siya sa mall. Mm. So, Mm. nakaipon kami ng damit. Na-imagine niyo nung namatay po ang tatay ko, ang dami naming damit galing sa bench. Oo. Yung, Dahil ibinibili kayo, bukod sa meron siya para sa sarili niya, kayong magkapatid, opo, binibili din niya ng damit. may mga pasalubong pa, opo. So, iba-iba talaga ang paraan natin ng pag-cope, ano, sa pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay. Ang sabi mo, Raquel, si Tatay Eni ay very good provider. Ano yung naging kabuhayan niya? Kabuhayan ninyo nung siya ay nabubuhay pa? Mula po pagka binata ni tatay, nagtitinda na siya ng baboy sa palengke. So, meron po kaming pwesto. Nung una daw, taga-assist lang po siya ng tatay niya. Wala pa siyang sariling pwesto. Pero nag-adhika siya ng sarili niya, nag-ipon. Tapos bumili siya ng sariling stall. Yun, napagtapos niya po kami ng pag-aaral ng kapatid ko at napagamot niya po ang nanay ko. Dahil po dun sa pagpapala ng Diyos dun sa aming pwesto sa palengke. Mm-mm. Yun. Ang isang magandang itinuro din po sa amin ng tatay ko, nung naging Christian po kasi kami, si tatay napaka tapat sa Lord pagdating po sa tithe. Yan. So tuwing Saturday, nakikita ko na yung nagbibilot siya ng nung pera na itatides niya. Yung ganun kasi siya magbigay, nakabilot yung pera. Tapos excited na excited yun kapag ibibigay niya na yun dun sa offering box. Yun. So, nung time na kapos pa rin kami, nawalan po kasi ng trabaho si tatay ng mga ilang ilang months. Napigil siya dun sa pagtitinda. Tapos nung nagkaroon po ulit kami ng puhunan, tinulungan po kami ni Lord na magkapuhunan ulit. Yun, naging consistent ang tatay ko po sa pagbibigay ng tithe. Tapos ang nanay ko, minomonitor niya din yung tithes namin ng kapatid ko every Sunday. So, dahil siya yung nagbibigay ng baon, alam niya kung tama ba yung amount na binibigay namin. So, yun, yung pong practice na ganun sa bahay, nadala namin hanggang nung nagtatrabaho na po kami ni Kuya. So, katapatan,
hindi lamang noong nakaaalwan na sa buhay, kundi kahit na maliit pa lamang yung kinikita, talagang sinimulan na ng inyong mga magulang na turuan kayo kung paano magbigay sa gawain ng Panginoon. Opo. Raquel, suma total, ilang years at ilang Father's Day ang inyong isinelebrate kasama si Tatay Eni? 36 years po. 36 Kasi years. 36 po ako nung pong namatay po si tatay. Paano ninyo ipinagdiriwang at ginugunita ang Father's Day nung kasama pa natin si Tatay Eni? Magluluto lang po kami sa bahay ng something na gustong-gusto namin kaining tatlo. Kasi yun, tatlo na lang kami ni Kuya sa bahay, tsaka yung anak niya. Special yung moment pagkakain na kami ng sabay-sabay. Yun po. So, siguro yun yung pinaka-mamimiss ko. Si tatay kasi, ano yun minsan pa nga siya magluluto kahit ang event ay Father's Day. Magtatanong siya anong gustong kainin. Yun. Tapos magluluto siya, ipe-prepare niya yun. Yung masarap pong magluto ang tatay ko. Ano yung pinaka-paborito mong niluluto ni Tatay Eni? Bulalo. Yun, nilagang bulalo po. Oo. Ano yan sapat sa sahog. Merong bang Spicy pa yan. medyo spicy ang kanyang bulalo. Meron bang ano yan? Merong mais Opo. ang bulalo. May mais pa. Kompleto ang gulay. Dahil nga doon sa kanyang kapansanan, meron siyang tahi dito, hindi ba? Opo. Tapos yung pagsasalita niya, kung unang beses pa lang makakausap, hindi kaagad mauunawaan yung ano yung kanyang sinasabi. Growing up, ano yung nakita mo, ano yung naging epekto sa iyo noong kapansanan ng iyong tatay? Nakakatawa yan ate. Kasi nga, di ba, lumaki kami sa bahay na kasama ang tatay ko. Hindi ko alam na ang tatay ko pala ngongo. Nalaman ko lang yan nung pumapasok na ako sa school. So, si Kuya ay grade 2, ako ay grade 1. Naglalakad kami papasok ng gate ng school. Inihatid kami ng tatay ko. Tapos may batang maliit sa likod namin sumisigaw. Ngongo! Ngongo! Ganyan siya. Tapos, iniisip ko sinong tinatawag niya. Biglang ang kapatid ko, hinabol yung bata. Yun, yung pala, doon ko lang naintindihan na tatay ko pala yung tinutokso kaya napiko ng kapatid ko. Yun po, ngongo pala si tatay. So, amazing kasi naiintindihan po namin lahat ng words niya, mga jokes, naiintindihan namin lahat. So, yun yung ability na meron kami na wala ang maraming tao. Yung maintindihan yung kanyang way ng pagsasalita. Tapos eto ate, kwento ko din kung paano dalhin ng tatay yung kanyang yung speech disability niyang yun. Galing kami sa church. Tapos meron palabas kami, magkatabi kaming dalawa ng tatay. Tapos meron kaming nakasalubong na isa pang bingot na lalaki na mas malaki yung buka, mukhang hindi natahi. So pagkasalubong namin, nag-appear silang dalawa. Tapos ang sabi ng tatay ko, "Hoy, pinsan!" Sabi niya gano'n. Tapos paglagpas namin, isip pinsan ng tatay ko, but never kong na-meet yun. Tinanong ko si tatay. Sabi ko, "Tay, pinsan mo nga ba yun?" Sabi niya, "Hindi, ngayon ko lang yun nakita." Sabi niya. Yun, so, tawag niya pinsan kasi magkatulad sila ng bibig. Oo, may affinity dahil doon sa disability, nauunawaan nila ang isa't isa. Opo, pero ate, alam mo, ang lukot ng mukha nung kasalubong namin. Pero nung nag-appear sila, tapos binati siya ng tatay na gano'n, biglang umaliwalas yung mukha niya. So, proud na proud ako kay tatay nung gabing yun. Kayong magkapatid ay, ikaw talagang nakita ko, no, marami kang na-accomplish sa buhay, napakasipag mo rin. Kayong magkapatid, ano yung mga traits ng tatay ninyo na nakuha ninyo? Siguro ang kabilin-bilinan niya kasi sa amin, kung meron kaming gustong bilhin, ano man yan, damit, gadgets, gamit sa bahay, kung hindi daw namin afford na bayaran ng cash, wag daw namin kukuhanin. Sabi niya, kung gustong-gusto mo talaga, pag-ipunan mo. Yun. Tapos kapag daw sapat na yung pera namin, tsaka namin kuhanin. Kasi pag daw installment, sabi niya, lugi ka pa dyan kasi kaya mo naman bayaran ng cash, magbabayad ka pa ng dagdag na tubo, sabi ng tatay ko. Yun po, so,
hindi kami nagpapasok sa bahay ni kuya ng hindi pa bayad, ng utang, ng installment, yun po. Mm. So, tinuruan niya kayo talagang maging masinop, ano, pagdating sa Opo. finances, Opo. matutong mag-ipon. Pagdating sa work ethic, dahil mukhang masipag si Tatay Eni, ano, merong pwesto sa palengke, edi syempre, ang schedule niyan kakaiba doon sa schedule ng normal na 8 to 5 ang Opo. trabaho. How about work ethic? Ano yung namana ninyo buhat kay Tatay Eni? Si tatay laging on time. Yan ang gusto kong manahin sa kanya araw-araw. So, inaalala ko si tatay. Kasi 2 a.m., yung wala naman siyang boss, kasi dahil nga siya businessman, siya yung masusunod kung anong oras siya papasok, anong oras siya uuwi. Pero sinusunod niya, sabi niya pag madaling araw, pag halimbawa nagtatrabaho pa ako sa computer, tapos gumising na siya, sabi niya, naku, malilate na ako. Ganun siya, pero papasok siya nun, magtitinda sa palengke. Tapos, sa work ethic, si tatay din po ate, parang kahit may mga opportunity naman lamang, alam mo si tatay, nakita ko po sa kanya na ano, lagi siyang iniisip niya, paano kung si Lord pala yung kaharap ko. May ganun po siya pag nag-uusap po kaming dalawa. Halimbawa, may mga manghihiram sa kanya ng pera. Tapos, oh, eto pala bilin sa akin ni tatay ate, wag na wag ka magpapautang. Tinatanong niya pa yung mga kaibigan ko kung nagpapautang daw ako. Yun. Sabi niya, wag ka magpapautang, masisira daw yung relationship ko sa sa mga nangutang kasi mahirap daw maningil, sabi ni tatay. So, sabi niya, wag ako magpapautang, pero malalaman ko, nagpapautang pala siya. Tapos pag tinanong ko siya, sabi ko, tay, sabi mo, wag ako magpapautang. Sabi niya, iniisip ko kasi, paano kung si Jesus pala yung kaharap ko? Yung alam mo yun ate, sabi ng Bible na kapag tutulong ka sa mahirap, isipin mo kay Lord mo ibinigay na yon, tapos huwag ka na mag-expect na magbabayad siya. So, ganun si tatay. Tahimik lang siya, malalaman ko na lang na nagpautang siya sa ibang tao. So, hindi siya masalita about dun sa mga ginagawa niyang pagtulong. Tapos, mostly noon ate, hindi rin naman nababayaran. So, parang bigay ng tatay. Yun po. So tahimik, ano, pero maraming nagagawa at marami palang natutulungan. Opo. Nalaman ko lang din na marami siyang natulungan na hindi namin alam nung namatay na siya. So, half a year ago, 6 na buwan, ano, nang kunin ng Panginoon si Tatay Eni. It was unexpected dahil nakikita naman natin si Tatay Eni, ang lakas-lakas, hindi ba? Pwede mo bang ikwento sa amin yung kung paano kinuha ng Panginoon ang iyong tatay? Ano yan, December 20 po ng 2 a.m. Sabi ng kapatid ko, ginising daw siya ni tatay. At sinabi na dalhin daw siya sa hospital kasi nahihirapan siyang huminga. Pero before that, yung gabi na bago siya dalhin ng hospital, ginugroom ko pa si Dutch, yung pong shih tzu ko. Tapos si tatay, dumaang pa sa likod namin, binabati pa kami. Normal, naglalakad, hindi naman siya inaakay. Tapos pumasok na siya sa room niya para matulog. Mga 10 p.m. yon. Kaya nung dinala siya sa hospital na sobrang biglaan, si kuya nasa ambulance po. Siya yung kasama ng tatay ko. Tapos ako, tsaka yung pamangking ko si Noah at si Ate Claire, yung pong pinsang buo ko, nasa sumunod na sasakyan. Nung tumawag si kuya at sinabing tumigil na yung heartbeat ni tatay, na namatay na daw si tatay, si Ate Claire, ang lakas ng iyak niya. So, ano sa isip ko, dapat, Lord, umiiyak na din ako ngayon kasi ang sabi ni kuya, namatay na daw ang tatay ko. Pero alam mo natin, parang nag-stop ang mundo. Nawala akong maramdaman. Basta ang nasa isip ko lang, namatay si tatay, sabi ni kuya. Tapos wala akong maramdaman, hindi ako makaiyak. Tapos, pagtingin ko sa kamay ko, naka-letter C siya pareho, naninigas na pala ako. Tapos hindi na din ako makapagsalita. Gumawa lang ako ng sound para sabihin ko kay Ate Claire na naninigas ako. Tapos pinapaiyak ako ng cousin ko, hindi talaga ako makaiyak nun natin. Yun. Yung sumunod na eksena, kasi parang nag-iingat pa ang hospital dahil dun sa COVID. Pagdating sa hospital, dahil dead on arrival ang tatay ko, nung dumating po kami, nasa body bag na siya.
Yun, so sobrang sakit. Super, yun. Death, ano, talagang in any form, kahit na halimbawa nga, kahit yung mga matatagal na may sakit na, pagkatapos yung panahon na uuwi na sa Panginoon ay napakasakit pa rin doon sa mga maiiwan. Mas lalo na yung unexpected at sudden, ano, hindi mo Opo. inakala. Ang lakas-lakas noong gabi, pagdating ng umaga, biglang hindi na natin kasama. Opo. Nagpagupit pa ako ng buhok noon, ate. Sobrang igse. Sabi sa akin ng tatay ko, hindi bagay sa'yo yan. So talagang wala, wala sa kahit Wala sa anong idea sa hinagap. isip ko, oo, na mamamatay na siya. Mm-mm. Yun. Gusto niya pa ako magpahaba ng buhok. Last week, ate, may pinadala si kuya sa akin na video. Nirequest ko yun sa kanya. Mm-mm. Nakuhanan niya pala ng video si tatay nung nasa ambulance sila. So, na-stop lang yung video nung naghingalo na talaga si tatay. Hindi niya sinasabi sa akin na may ganung video. Sinabi lang sa akin ng kanyang girlfriend. Tapos, ang tingin ko, ate, nung pinanood ko yon, ang iyak ko parang bata. Nakaiyak ako ng ano tayo, parang yung iyak na kailangan kong ilabas. Oo. Tapos, doon masakit yung nasa video, masakit siya panoorin. Pero nagpasalamat ako kay Lord kasi sabi ko, Lord, tingin ko ito yung kailangan kong makita kasi nga magkasama kami ng tatay ko 36 years. Tapos umalis lang siya ng bahay. Sumunod na eksena, nasa body bag na. Mm-mm. Yun. Unlike si nanay kasi nakita namin siyang ginagamot sa ospital. Mm-mm. Tapos araw-araw piniprepare kami ng nanay ko na anytime pwede siyang kuhanin ng Lord. Si tatay biglaan. So may mga pangarap pa kami na gagawin sana namin ng magkasama. Mm-mm. Yun po. Raquel, pwedeng malaman kung ano yung mga pangarap na ito na sabay ninyong pinangarap ni Tatay Eni. Yan. Kasi nga nasa financial industry po ako sa insurance. So yung mag-MDRT ako, tapos magta-travel kami pareho. Isasama namin si Dutch, tsaka yung si Kuya, ang pamangking ko. Yung gano'n natin, yung magta-travel kami together. Mm-mm. So sabi ko, gagalingan ko sa pagiging um, financial advisor. So kung magiging honest ako. Kasi hindi ko na lang babanggitin yung company, ate. Ang tatay ko kasi naloko dun sa personal insurance niya. Mm-mm. So nung hindi pa ako agent, hindi pa ako nakakaintindi ng mga contract, mga policies. Iba yung sinabi ng agent dun sa nakasulat sa contract. Kaya Mm-mm. nung 2 years after nun, nung nakakaintindi na ako ng contract, nag-training na ako sa ProLife, binalikan ko yung yung company. Tapos yung agent nag-resign na daw, itinatago na ng company. Iyak ako ng iyak nun kay Lord. Kasi sabi ko, ang sakit kapag naloko, lalo na kapag tatay ko ang niloko, ate. Mm-mm. Yun, galit na galit ako. Sabi ko, nilamangan ang tatay ko, yung hard-earned money niya. Ganun-ganun lang ginastos. Parang kinuha para mangumission yung agent. Mm-mm. Kaya ang commitment ko nun kay Lord, hindi ko gagawin sa kahit kanino yung ginawa ng agent sa tatay ko. Mm-mm. So, alam po yun ng tatay kasi umiiyak ako sa kanya. Tapos syempre, nalulungkot din siya na ganun yung nangyari sa personal policy niya. Yun. Do bumili siya ng mga policies din sa ProLife. Pero masakit kasi yung first policy niya, halatang may panlalamang na nangyari ate. Mm-mm. Pero even then, ano, kahit dun sa ganong masakit na mga pangyayari, meron tayong mga matututunan at meron pa rin tayong mga pagpapala na pwedeng maranasan. I'm sure you will be a better financial advisor dahil doon sa nangyari din sa tatay mo. Raquel, growing up, you had 36 years, the privilege of being with your father for 36 years. Ano-ano yung mga happy memories growing up ng childhood mo kasama si Tatay Eni? Kwento ko ate, nung grade 1 ako, nauso ang bulutong. So lahat ng
ng kalaro namin, mga kapitbahay, nagkaroon ng bulutong. Tapos ako na lang yung hindi, di ang saya namin, ate. Tapos nung magaling na silang lahat, pati po yung brother ko, si kuya, magaling na din. Biglang ako naman yung nangangate, tapos ako na yung nilalagnat. So, doon namin nalaman, ako na yung parang last doon sa looban namin na magkakaroon ng bulutong. Tapos, habang naliliyo ako, sabi ng tatay ko, oh, ano, gusto mong pasalubong? Papunta na siya sa palengke. Sabi ko po, ano, gusto ko Barbie doll na nakasakay sa skateboard. Napanood ko yun dun sa commercial ng SM City dati. May ganun, kung may Barbie na nakasakay sa skateboard. So, sabi ng tatay, sige, uuwian niya daw ako noon. So, akong batang may bulutong, excited na excited ako na umuwi si tatay. Kasi ina-expect ko nga, magkakaroon ako ng Barbie na naka-skateboard pag uwi niya. Tapos, pag uwi niya po, inilabas niya kasi ang tatay ko, yung kung ibang daddies ang umaalis ng bahay, dala attache case. Ang dala ng tatay ko, bayong. Doon nakalagay mga palakol, mga matatalas na kutsilyo. Tapos pag uwi niya, inilabas niya doon yung isang laruang nasa loob ng box. Ano bang pangalan nun? Ano siya isang cartoon character ate, nalimutan ko yung pangalan niya, na nakasakay sa skateboard. Yung tayo-tayo ang buhok. Parang hindi ba Astro Boy? Hindi, kulay yellow siya. Nalimutan ko yung pangalan niya. Mm. Hindi siya Barbie doll. Mm-mm. So, siya ay, ano, parang family ng Flintstone ba yun? Hindi Ayan. So, ibang character. Apo, Ibang character. cartoon character siya, nasikat nung time na yun, pero hindi siya Barbie doll. Pero nakasakay siya sa skateboard. Ayun, so, hinanap siya ng tatay ko sa palengke. Sabi niya, anak, ito lang yung available na toy na nakasakay sa skateboard. So, grade 1 pa lang ako noon na ate. Pero, sobrang na-appreciate ko na si tatay naghanap ng toy na gusto ko. Hindi nga Barbie, pero nakasakay sa skateboard. Tapos, nung magaling na ako, ano na uli, magagaling na yung mga sugat ko, yung mga bulutong, isinama niya ako sa palengke. Tapos, hinayaan niya akong magturo ng mga damit ng Barbie doll na gusto ko. Kaya pag uwi namin noon, ang dami kong Barbie doll na mga bagong damit. Yung mga bagong damit ng Barbie doll. So, may damit ng Barbie doll, pero wala kang Barbie doll. May Barbie doll ako ate, pero yung plastic. Ah. Plastic lang ngayon. Ang tingin ko, yung Barbie doll ng... Ayun, ano, si Bart Simpson. Ayun. Tama ata yun. Ang pangalan ng toy ay Bart Simpson na nakasakay sa skateboard. Yes, ayun. Thank you, Precious. Ayun. Tapos, ang tingin ko ate, yung Barbie doll na goma, yung naliliko ang tuhod, ay pang mga batang anak ng mayaman. Ayun. Kasi ang mga Barbie dolls ko nun, madami pero plastic. Kasi yun lang yung available sa palengke. Yun. Pero, maraming wardrobe change na available. Yes, ate, ang dami. At ang tatay ko, tinatago namin minsan kay nanay. Kasi sabi lang nanay ko, binilhan mo na naman ng damit ng Barbie ang anak mo. So, konsentidor pala si Tatay Eni. Opo, pagdating doon. Lagi pa ba kayong mga sinikreto ni Tatay Eni buhat sa iyong nanay? Yun lang, yung mga damit lang ng Barbie dolls, ate. Kasi talagang ang dami. Yung mga colors, kasi di ba mahilig akong mag-drawing nung bata pa ako. Yun, ano sila daw magkakampi sa pagbili ng mga crayons, ng mga paint. So pagdating doon sa love mo for the arts, sinuportahan talaga ng iyong mga magulang, di ba? Ginastusan nila yun. Tapos sila pa model ko. Ayun. I-drawing ko sila, tapos babayaran ako ni nanay. So talagang minotivate ka ha para ma-hone yung craft na yan. Ay, ate, speaking of bayad, alam mo ba nung bata pa ako, yung unang kita ko ng pera sa tatay ko, bubunutan siya ng puting buhok. Piso ang isa. Ba, malaki-laki na yun nung panahon namin pag nagbubunot kami ng puting buhok, 25 centavos lang. Piso kay tatay. Kaya nakakabente ako ng paghapon. Wow, talaga. So, marami. Talagang yung pagdating sa finances, parang napakalaki ng impact sa iyo ni Tatay Eni. Opo. Dahil pagtatrabahuhan, ate. Yung makukuha mong pera. Paghihirapan mo yung pera mo, magbibigay ng tithe sa Panginoon.
Opo. Tapos wag uutang as much as possible. Kung may bibilhin ka, dapat cash, bayad ka agad. Opo. Diba? Tapos kahit yung pagsasaayos ng kanyang estate, pagsasaayos, even yung pangangailangan, mga life insurance, nakita rin natin sa example ni Tatay Eni. Si Tatay Eni ba mahilig sa music, Raquel? Yes, ate. Naku, te, araw-araw, every early morning, mga 3 a.m. yan, naririnig ko siyang kumakanta kasi magkatabi lang yung kwarto namin. So, yun Mm-mm. talaga ate, nahirapan akong mag-adjust nung namatay ang tatay. Kailangan akong uminom ng pampatulog. Kasi yung boses niya, namimiss ko talaga. Araw-araw ko yung nadidinig yung boses niya na kumakanta ng worship song kay Lord. Mm-mm. Ano ang paborito niya na papuri song? Kung meron Yung kay Buti-Buti Mo, Panginoon. kay Buti-Buti Mo, Opo. Panginoon. Tapos pag kumanta pa yan ng mabilis na na worship song, yung palaktak niya, madaling araw yan, te ha, talagang gising ako doon sa kabilang kwarto. Eh, So doon ako napupuspos na ang tatay ko. iba ang oras ng tatay mo dahil kami pwesto sa palengke, hindi ba? Opo. At dahil binibigyang pugay natin ang lahat ng mga tatay, hindi lamang si Tatay Eni ngayong araw na ito, eto po at bibigyang pugay natin ang ating pinakadakilang ama, walang iba kundi ang ating Diyos na mabuti. Patugtugin natin itong favorite worship song ni Tatay Eni, tunay nga kay buti-buti ng Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Muli tayo po ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga ama ngayon pong araw na ito. Siyempre, nais kong batiin ang aking asawa, si Attorney Hanhan. Happy Father's Day to you. Etong mga nakalipas na buwan, talagang mas higit kong nakita yung pagiging napaka-dedicated at caring mo sa ating mga anak, lalong-lalo na kapag sila'y may mga sakit at may pinagdaraanan. So, I salute you. We love you. Kay Attorney Hanhan. Happy Father's Day din sa aking biyanan, si Dad si Vic Salumbides. And of course, kahit hindi na natin kapiling ngayon, palagi naming inaalala at very grateful kami sa legacy ng aking tatay, si Tatay Carlos Malibiran, na na-meet din ni Raquel, na-meet din ni Tatay Eni, nakapagkwentuhan sila ng ilang beses din, ng 50th anniversary ng nanay at tatay, na andon si Tatay Eni, talagang nakamotive pa ha. Hindi ko makakalimutan yon, Raquel, tuwan-tuwa ako na nakamotive, di ba? Teal, no? Teal yung kulay ng suot nila Tatay Eni. Paano mo i-describe si Tatay Eni bilang isang kaibigan? Dahil napansin ko nga nung kanyang burol, ang dating ng tao, talagang dumarating, anong oras, palaging may pumupunta doon, palaging kinakamusta kayo. How was Tatay Eni bilang isang kaibigan naman? Madalas na words kong madinig ate dun sa mga dumadating na friends niya. Madami dun hindi ko kilala pero umiiyak sila dun sa burol ni tatay. Mm-mm. Sinasabi nila si Eni ay totoong tao. Mm.
Yun. So, kung ano yung meaning ng totoong taong yun, siguro napakalalim para sa kanila. Kasi umiiyak sila dun sa harap ng kabaong ng tatay ko. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. What you see is what you get, no? What you see is what you get. Tsaka hindi ko rin makakalimutan na ilang beses din akong pinadalhan ng pagkain ni tatay. 'Di ba? Ilang beses akong pinadalhan niya kahit yung mga baboy. Naku, kung nabubuhay siya ngayon, naku, palagay ko suportado ni Yes, Tatay ate. Eni ang low carb. Ano siya, ate? fasting Ang ko, no? kanyang Yeah. love language ay Love giving language. gifts. Yun. Mm-mm, mm-mm. Ano yung mga naibigay sa iyo ni Tatay Eni recently na ngayon talagang tinetreasure mo? Recent? Si Dutch ba ay gift sa iyo ni Tatay yes, Eni? ate. Opo. Si Dutch yung pong aking Shih Tzu na 6 years old. So, 6 years ago, sila ng kapatid ko may biniling aso sa Amadeo. Tapos ang purpose nila, kaya nila yung binili, papatungan daw nila ng 2,000, ibebenta sa Naik. So silang dalawa, nag-drive. Si kuya, siya yung naghahawak ng manibela. Ang tatay ko, buhat-buhat yung aso. Pagdating sa amin, nung magpa-park na sila ng kotse, tinawag ako ni tatay. Sabi ko, ano ba yan? Magpa-park lang, pinalabas pa ako ng bahay. Tapos sabi ng tatay ko, hawakan mo muna to, i-assist niya daw ang kapatid ko sa pagpa-park. Paghawak ko dun sa aso, sabi ko, tay, akin na lang to. Sabi niya, hindi daw pwede kasi meron kaming asong malaki. May Belgian Malinois na po ako na 5 months old. Sabi niya, baka kainin niya ni Lola. Lola po yung pangalan ng aso. Kukwento ko mamaya ba't naging Lola yung pangalan ng aso kaya. Tapos, sabi niya, sige, pwede. 5 days lang daw. So, after 5 days... Bebenta na after 5 days. Yes, ate. So, papasayahin niya lang ako. 5 days lang daw sa akin yung aso. Kaya ang nagpangalan kapatid ko hindi ako. Kasi hindi siya sa akin. So, Dutch ang tinawag ni kuya. Tapos after nung 5 days, magkasundo na yung Belgian Malinois ko at saka si Dutch, yung Shih Tzu, magkalaro na. So, inabot na ng 6 years. Sa akin na talaga si Dutch. Yun po. Tapos, yun, nung namatay si tatay, first time kong nakakita, mga pelikula kasi di ba nakikita nating umiiyak yung aso. Yung Belgian Malinois, sobrang expressive. Umiiyak siya dun sa labas ng kwarto ni tatay. Para siyang cartoon yung iyak niya kasi yung mukha niya, yung expression. Yun. Tapos bakit nga ba Lola ang pangalan po nung aso? Ang original niyang pangalan ay Sasha. So isa dun sa mga bida sa Walking Dead na series. Kinuha ng kapatid ko. Kuya ko din po nagpangalan to. Sasha pangalan ng aso. Umalis kami ng kuya ko, pareho sa bahay. Pag uwi namin, ako galit na galit po si tatay. Sabi, papangalanan nyo ang aso, hindi ko matawag. Kasi nga, di ba, bingot po ang tatay ko. So, hindi niya ma-pronounce yung S ng maayos. Sabi niya, Tata! Ayaw daw siyang pansinin ng aso. So, yun. Kaya naging Lola. Tinawag siyang Lola para na-pronounce ng tatay ko. Yun. Kaya pala na rename dahil hindi pronounce ang maayos yung Sasha. So, ngayon, kamusta kapag kasama mo si Dutch ngayon, hindi ba? Apo. Nandito siya ngayon. Si Dutch ang parang iyong therapy dog. Ayan, nakikita namin yung picture ninyo doon sa iyo. Ito siya sa ilalim ko, tayo ka na. Likod, di ba? Ano po, si Dutch, hindi ako nakakaranas nung ako ay naninigas. Twice kasi siya nangyari, ate. So, mukhang nagkakaroon ako ng problem sa emotions, lalo nung namatay si tatay. Hindi ako nagkakaroon ng ganong episode pag nandun si Dutch. So, tingin ko may ganong ginawa si Lord di ba ate? Si Lord lang din naman ang makagagawa nun. So, siya yung iyong naging therapy. Opo. Therapy dog and companion, no? Opo. Tsaka ate, alam mo yung nung namatay na nga si tatay, may mga araw na parang, dahil pagod ako umiyak ng gabi, sa morning, pwede na ako magdahilan na matutulog na lang ako kasi napagod ako sa pag-iyak. Pero si Dutch, kailangan niyang lumabas, kailangan niyang magwiwi, ganyan. So, kailangan kong bumangon tapos kailangan niyang kumain. Kahit ayoko kumain, kailangan ko magluto ng pagkain niya. So, natulungan ako ni Dutch sa first month, ate, na wala si tatay. Nahirap ako. Raquel, ano yung mga bagay na miss mo tungkol sa iyong tatay? Sabi mo nga hinahanap-hanap mo yung boses, hindi ba? Ano yung mga bagay na nami-miss mo tungkol kay tatay? Halimbawa,
Simpleng pumunta ako sa isang restaurant, masarap yung pagkain, tatawag ako sa kanya, tapos sabihin ko lang, Tay, ang pagkain dito, pagkain mayaman, pupunta tayo dito. Yung mga ganon. Tapos pag may natikman akong bagong pagkain, sabi ko, Tay, punta tayo dito, kakain tayo. Ang dali niyang tawagan. Yung kahit ako ay malayo. Nung nagpunta po ako ng Singapore, anytime pwede siyang tawagan kahit malayo. Eh ngayon, yan, papadala na lang kay Lord yung message. Mm-mm. Hindi na madidinig ang boses. Marami akong videos niya. Kasi nung habang inaalagaan niya po yung pamangkin ko si Noah, nire-record ko so binabalikan ko yun. Nakakatulong siya. Masaya kasi yung mga videos paano niya alagaan yung apo niya. Mm-mm. Kamusta si Tatay Eni bilang isang lolo? Naku, spoiler. Sabi niya, may maliit kasing cellphone yun. Sabi niya, kawawa naman tong apo ko. Ang liit ng pinapanoorang TV, sabi niya. Tapos sabi niya, bilhan nga natin ng malaki. Niyakag niya kapatid ko. Ba, pag uwi, ang laki ng tablet. Mas malaki pa yung tablet ni Noah dun sa ginagamit kong tablet sa trabaho. Yun. So talagang nakikita yung ano niya, no, pagiging provider at saka nga dahil ang kanyang love language ay giving gifts. giving gifts, receiving gifts. So talagang nakikita natin 'yon sa kanyang katauhan at sa mga alaala na iniwan niya sa atin. Raquel, how do you wish to continue honoring your father? Kasi nga 'di ba, yung honoring our parents hindi naman yan natatapos eh. Hindi natatapos yan kay kasama natin o hindi. Even as they go back home to the Lord, we can continue honoring them. And how do you intend to do this? Araw-araw kong sinasabi sa sarili ko, ate, hindi ako magiging tamad. Magtatrabaho ako. Yan. Kasi ganun si tatay. Hindi ako magiging pabigat sa kahit kanino kasi magtatrabaho ako. Tapos, ang si tatay kasi, sabi niya lagi sa amin, kapag may pera kami ni kuya, hindi namin inuubusan para sa sarili namin, ipantutulong daw namin sa iba. Kasi yung first life insurance namin ng kapatid ko, di naglolokohan po kami ni kuya. Sabi ko, pag namatay ka, beneficiary niya ako. Sabi ko, di yayaman ako. Sabi ko, pag namatay ako, una, yayaman ka. Tapos narinig kami ng tatay ko. Tumigil daw kami sa ganung pag-uusap kasi ang pera daw namin gagamitin namin para makatulong sa kapwa. Yun. Ganun po si tatay. Pansarili, ano? Hindi pansarili. Talagang, kaya nga, malawak din ang iyong puso at iyong pananaw pagdating sa pagtulong sa ibang tao, pati pagtulong sa bansa natin, hindi ba? Yung bang pagiging involved mo sa bawat isa mahalaga, ano ba to? Aprobado ba to ni Tatay Eni? Opo. Yung umpisa kasi sabi ko, Lord, kung saan ako nakikita mong effective gamitin. So, way para po mapagsuko sa bawat isa mahalaga. Tapos una, kwento-kwento ko lang kay tatay, tapos nakikinig po siya ng mga webinar. Ganon. Mas mas naiintindihan niya yung nangyayari po sa bansa kapag nakikinig siya ng webinar. Kasi iba yung napapanood niya sa TV. Tatawagin niya po ako pag sabi niya, anak, eto ang sabi dito sa TV, sa balita. Ibang, medyo, ate, parang pahat kapos yung mga napapalabas sa television. So, kailangan nagre-research talaga ang mga Pinoy, ate. Oo, mas nalinawan yung kanyang isipan. Kaya suportado rin niya, yung involvement sa bawat isa mahalaga. Nasabi ba sa inyo ni Tatay Eni kung ano ang mga pangarap niya para sa inyong magkapatid at para sa kanyang apo? Yung para kay Noah, si Noah, yung kanyang first grandchild, gusto niya daw maging doktor. Yan, sinabi niya po yun sa amin. Ako, si tatay, sabi niya, gusto niya ako magkaroon ng sariling family. Yung husband na ako lang daw yung mahal. Tapos may mga anak. Tapos ang gusto niya nga, yung stable talaga kami. Kasi naghirap po ang tatay at nanay din nung mga bata po kami. So yun, yung may stable na trabaho, tsaka healthy. Kabilin-bilhin na ng tatay ko yun. Pag daw mag-aasawa, maghanap na kayo ng healthy. Hindi dahil nagre-reklamo siya kay Lord na namatay po ang nanay ko sa cancer, kundi ang nakikita ko po doon, ayaw ng tatay na maranasan namin yung mabiyuda ng maaga. Yun. Kasi may sakit po ang nanay ko. Yun. Ayaw niyang maranasan namin yun.
Mm. Ang mga panahong yon, open naman kayo kung sakaling mag-aasawa uli ang Ako father hindi ninyo. masyado, pero hindi ko naman, sa heart ko ate, hindi. Pero Mm. hindi ko sinasabi kay tatay na ayoko siyang mag-asawa. Mm. Kasi naiintindihan ko na darating yung time na magkaka-family kami ni kuya, pag niloob ni Lord, Mm. para may kasama po si tatay. Mm. Yun. Ano yung mga bagay na grateful ka sa Panginoon, Raquel, dahil si Tatay Eni ang iyong naging tatay? Super grateful ako kay Lord na sa dami ng Filipino na pwedeng maging tatay ko. Yun. Siya po yung ibinigay sa amin ng Lord. Na kami po ng kapatid ko, ibinigay ng Diyos kay tatay. Yun. Kasi si tatay, maraming katangian po ang Diyos na nakikita, mas naiintindihan ko dahil ang tatay ko po ay si Tatay Eni. Halimbawa, yung kahit hindi agad kami successful, mahal pa rin kami. Yung gano'n ate, yung kahit hindi kami katulad ng ibang mga anak. Yung parang, alam mo yun ate, yung pagkas yung comparison ng success, Mm. mahal pa rin kami ni tatay, sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng mga weaknesses. Tapos, i-express pa ng tatay yung love sa kahit ate, hirap kasi ang tatay ko sa pag-express in word. Tatawagin niya ako sa kwarto niya, mag-uusap kami. Appreciate ko yun ate yung effort niya. Tapos magbibigay siya sa akin ng mga advice. Hindi kasi kami lumaki, nung buhay pa ang nanay ko po, hindi kami lumaking kinakausap kami ni tatay ng tungkol sa mga serious matters. Nanay ko po ang gumagawa nun. Mm. So, nag-adjust siya ng malaki nung namatay na si nanay kasi pinapakinggan niya na kami. Dati, ano lang yun, pag uuwi niya galing palengke, matutulog na siya. Mm. Tapos malalaman na lang namin, nakaalis na siya, nakapunta na ulit sa trabaho. Yun. Pero simula nung namatay po si nanay, hinihintay niya kami sa gabi, sasabay-sabay kami kakain, magkukwentuhan, makikinig. Tapos gusto niyang makilala yung mga kaibigan ko. Ganun po. Tapos sumasama siya sa mga events ng mga friends pag bibisita sa mga bahay nila. Mm. Hindi siya ganun. So nakita po namin yung ganung adjustment. Na yung alam yung level ng pagmamahal ni Lord na inaabot tayo ate dun sa sitwasyon, dun sa ating kinalalagyan. Mm. Yun po. Tsaka si Lord hindi binibigay lahat ng gusto natin kahit kaya naman niyang ibigay. Si tatay kasi ganun. Si tatay ko mayaman. Pero Mm. nag-hold yun kasi kahit mahal na mahal niya kami, kasi gusto niya kaming matuto. Mm. Yun, hindi niya ibibigay. Parang ba sa apo, parang bigay lahat. Pero Oo. pagdating po sa amin ng kapatid ko, Hindi. kahit kaya niyang ibigay, Oo. kasi gusto niya ma-develop yung character. Hindi siya hindi siya spoiler sa amin ng kapatid ko po. Sa apo lang. Opo, sa apo. Pero hindi siya nagkulang sa amin ni kuya. Oo. Yun. Napakaganda nun. Hindi ibinibigay ang lahat, pero hindi nagkulang. No? Opo. Hindi nagkulang. Raquel, sabi mo nga kanina, minsan gusto mong makakwentuhan si Tatay Eni. Gusto mong tawagan, gusto mong ikwento sa kanya yung mga bago mong karanasan. I'm sure many times dahil ilang beses kang nabibigyan ng award bilang financial advisor. Ngayon, ikaw ay assistant branch manager na, di ba? Unit manager. Unit manager, yan. I'm sure nung mga panahong yun, gusto mong ikwento kay Tatay Eni, hindi ba? At i-share yung galak mo, yung joy mo sa kanya. If there is a message this Father's Day na gusto mong iparating kay Tatay Eni sa pamamagitan ng Panginoon, ano yung message na yan, Raquel? Tatay, magiging mabuting tao ako. Magiging tapat ako sa lahat ng tao. At hindi ako gagawa ng bagay. Sisikapin ko sa tulong ni Lord mga bagay na ikakahiya ko in the future. Kasi yun yung pinakita po niya sa amin. Namatay siya, pag namatay kasi tayo, ate, alam mong siwalat lahat ng buhay mo, lahat ng sikreto mo, labas. Mm-mm. Walang nakakahiya sa buhay ni tatay. Grabe, te. Mm-mm. Lahat ng mga nakatago sa cabinet niya, lahat kasi yun, di ba? Pag namatay tayo, bubuksan niya ng kahit sinong matitira yan na maiiwan natin.
Yun din ang gusto kong gawin. So, yun ang message ko kay tatay, ate, na yung buhay na may integridad na pinakita niya sa aming example. Yung din po yung sisikapin ko. Na kapag nagkaanak ako, nagkapamilya ng sarili ko, uuwi din ako kay Lord na wala silang ikakahiya sa akin. Yun po. Totoong tao. Kung Opo. ano yung nakikita mo, yun, inside and out. Si Tatay Eni. At yun yung legacy ni Tatay Eni na gustong ipamuhay ni Raquel. Raquel, sa mga anak na naririto at kasama pa nila ang kanilang mga tatay, maaaring yung iba, hindi nila ganoong kasundo, hindi ganong kalapit ang loob nila sa tatay nila. Ano ang iyong mensahe? Ano ang gusto mong ipaalala sa kanila? Sa mga anak na kasama pa nila yung kanilang mga parents ngayon, ang message ko para sa inyo, maging intentional kayo sa pag-spend ng time with your father. Kasi hindi nga lahat ng mga anak biniyayaan ng magulang na may mahabang buhay. Doon sa mga times na hindi kayo nagkakasundo, normal lang yun eh. Ang hindi normal, yung hindi nyo papansinin yung tatay nyo. Yun. Na magagalit kayo sa kanila at ituturing nyo na silang parang kaedad nyo, nakaaway. Pag sumweldo kayo, pag nagkaroon kayo ng blessing financially, gumastos kayo para sa tatay nyo. Yun. Huwag niyong hintayin humingi sila. Kasi kung ang tatay nyo ay katulad ng tatay ko, hindi humihingi. Pero ang love language ay receiving and giving gifts. Yan. Sobrang na-appreciate nila kapag nagbibigay tayo sa kanila. Mga simpleng ililibre natin ng merienda, ng almusal, yan. Happy-happy sila nun. So, yun po, maging expressive kayo. Doon na parang minsan nakakahiya kasi hindi kayo sanay. Maging expressive kayo, yung yayakapin, hahalikan sila. Kasi walang ibang gagawa nun eh. Kapag Father's Day, yun ang lagi kong iniisip eh. Walang ibang gagawa nito sa tatay ko kasi dalawa lang naman kaming anak. Mm-mm. So, wag niyong i-expect na maiintindihan nila na napapanood nila sa TV na Father's Day. Yung ibang anak sweet sa mga tatay nila pero kayo hindi. Tapos hingin kay Lord yung ganong courage. Kung hindi kasi po tayo lumaki na tayo ay nag-e-express, hindi tayo sanay na nagpapakita nung damdamin po natin sa parents natin, pwede nating hingin yung kay Lord. Mm-mm. Tingin ko, yun po yung natutunan ko kay tatay eh. Si tatay kasi hindi rin expressive sa amin, pero nag-I love you si tatay. Nang namatay na po si nanay. Natuto, hindi ba? Nag-level. Natuto. Opo. So, pwedeng mag-improve. Sa mga Opo. anak at sa mga magulang na nakikinig ngayon, if you are not that satisfied with your relationship at home, hindi naman yung katapusan. Hindi naman kinakailangan pang habang buhay ay ganyan. Opo. Nakita natin sa example ni Tatay Eni, natutong mag-express, natutong mag-I love you, natutong makinig at makipagkwentuhan sa kanyang mga anak. And mga anak, pwede rin tayo yung mag-take ng initiative, hindi ba? Kesa naman forever naghihintayan tayo. Hindi porke sila yung magulang every time. Ideally, dapat sila yung nagtitake ng initiative, pero kung ikaw yung unang kinausap ng Panginoon na pwede pang mag-improve ang relationship mo sa tatay mo, edi you take the first step, lalong-lalo na kung kaya mo nang gawin. College ka na, high school ka na, nagtatrabaho ka na, di ba? So, pwedeng ang mga anak din ang mag-take ng initiative. Raquel, it's Father's Day tomorrow. Kahit na wala si Tatay Eni, paano mo siya i-honor bukas? Paano ninyo aalalahaning magkapatid ang inyong mapagmahal, good provider, at very caring na Tatay Eni? Una ate, yung pagpapasalamat kay Lord, yung genuine na time kay Lord para pagpasalamat sa Kanya, yung time, yung 36 years na pinahiram niya po sa amin ng kapatid ko. So, si Kuya 38, na matanda siya sa akin. Tsaka, yung magpasaya ate ng mga tatay na buhay pa ngayon. Yun. Parang lahat ng pasasalamat ko para kay tatay, lahat papadaanin ko na kay Lord. Pero, ang tingin ko, pwede rin akong gamitin ni Lord para magpasaya ng ibang tatay na buhay ngayon.
Yun po. So, parang in that way, i-honor ko din po si tatay. Naisip mo na ba kung anong kakainin mo sa Father's Day? Hindi pa, ate. Ako, mga luto ni tatay. Uso ngayon yung yung palaka, yung may dilaw. Yun. Pag uso na yung palaka, yung adobong palaka, Oo. ako, nagluluto niyan si tatay. Pero mahirap yatang makakuha ng palaka dito sa Maynila, hindi ba? Opo, sa amin sa Cavite, madali. Pero Raquel, maraming salamat. I know the wound is still very fresh. Ako nga, ilang taong kong iniyakan ng tatay ko, hindi ba? Sa'yo, 6 months pa lamang simula nang umuwi sa Panginoon si Tatay Eni. But thank you for sharing how beautiful a person was your father, Tatay Eni was, ano? At maraming salamat kasi patuloy mo siyang ino-honor sa pamamagitan ng buhay mo, sa pamamagitan ng mga kwento mo sa amin ngayong araw na ito. I'd like to pray for you, Raquel, pati ang mga anak at mga tatay na nakikinig ngayon at nanonood sa atin dito sa Masayang Tahanan. Manalangin po tayo. Heavenly Father, unang-una po sa lahat, happy Father's Day sa inyo. Thank you, Lord, because you are a very good and perfect Father to all of us. Salamat, Panginoon. Ang mga tatay namin, while they do their best, Lord, to be a good father, talagang merong hangganan yung kanilang kakayahan. Pero lahat ng mga kakulangan ng aming mga earthly fathers, kayo po ang pumupuno nito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagkakaroon ng mga mabubuting ama. Ngunit alam namin, Panginoon, sa ibang mga tahanan, totoo rin naman na merong mga ama na naging pabaya at hindi nila nagampanan ng maayos yung kanilang tungkulin. So we pray, Lord, for households like this, that you will meet the deepest desires of children who are fatherless. Hindi dahil sa wala na yung tatay nila, kundi talagang naging absentee father yung kanilang mga ama. We pray that you will heal their hurts, you will heal their wounds, and that their negative experience with their earthly father will not hinder them from knowing you and experiencing you as a good, gracious, and loving Father. Dalangin namin, Panginoon, ang mga anak at ama na hindi po magkasundo ngayon. We pray that there will be a breakthrough in their relationship at kayo po ang mag-reconcile sa kanila. Dalangin po namin ang mga ama na naging mabuti sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya. Pagpalain mong higit, Panginoon. Bigyan ng kalakasan, bigyan ng karunungan. Ibigay niyo po sa kanila ang mga desires ng kanilang puso na maaaring na isang tabi because they had to prioritize, Lord God, their children and their families. Panginoon, we pray that our fathers will feel loved, valued, and respected in our homes. Dalangin namin na ang aming mga ama ay makasumpong ng personal na ugnayan sa inyo so that they can lead their families to Christ-likeness and they can lead their families well. Thank you, Lord, for fathers. Bless them, take care of them, and grant their heart's desires. Continue, Lord God, to comfort the Endoso family, embrace Raquel, gayon din ang kanyang Kuya Romel. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy ninyong paghilumin ang kanilang pangungulila kay Tatay Eni. Thank you, Lord, for you are good. You are a good Father. We pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. Raquel, maraming salamat sa iyo. Thank you for helping us celebrate Father's Day dito sa Masayang Tahanan sa pamamagitan ng pagbibigay tribute at honor sa iyong tatay, si Tatay Eni. God bless you, Raquel! Nakasama po natin dito sa Masayang Tahanan, Raquel Endoso. Talagang maraming beses natin siyang nakakwentuhan dito at every time talagang pinagpapala tayo sa kanyang mga patotoo at sa kanyang mga binabahagi. Sa lahat po ng mga pamilya na naririto, maraming salamat sa inyong pagtutok sa Masayang Tahanan at sa lahat ng mga ama ng tahanan, happy Father's Day to you. We thank the Lord dahil kayo ay binigyan ng pagkakataon upang maging haligi ng inyong mga tahanan. God bless you everyone. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides,
Ang ating masayang tahanan ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Ang palagi naming paalala ni Attorney Hanhan, ang masayang tahanan, sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcast@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about